mga kababayan, sir, this is Jam, the Filipino channel ng inyong lingkod. So today is December 10 na, 2025. At tayo ngayon ay papunta dyan sa may Julian, sa may Potrero po yan, Malabon. At dadalhin po natin sa may Korean Visa Application Center sa may Brittany Hotel, McKinley Parkway, Bonifacio Global City po yan, BGC. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sa lahat. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po? So magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. At samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan. At driving under the influence of liquor. Nakaalarma na rin ang sasakyan para hindi mo na magamit habang isinasagawa pa ang investigasyon. Sa Quezon City, 2 sugatan sa motorsiklong bumangga sa truck sa Laloma. Tinangkapang huminto ng truck pero sinalpok pa rin ng motorsiklo. Nagtamo ng mga sugat sa katawan ng driver at angkat ng motorsiklo habang nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng truck. Sa oras nating 5:24, naku, tanghali na ha. Baka kayo po ay pag-isinus pa ng alarm clock dyan. Malilate na naman kayo, uulan pa naman. Ay, mahirap ang walang may. Mahirap sumakay. Ay, bilis. Tinginin na ng tubig pampaligo. Sa oras nating 5:24, pasadahan natin ang mga balita sa mga probinsya. Sa ating Ronda Probinsya, 2 patay sa salpukan ng trailer truck at ng tricycle sa bayan ng La Castellana sa Negros Occidental. Sa investigasyon, iniwasan ng truck ang mga puno sa kalsada kaya lumipat sa kabilang linya ng kalsada at nabangga naman na ang kasalubong na tricycle. Sa kalsada, sabi sa probinsya, yung pagka nagkaroon ng road repair, minsan bali-balik ko. Minsan may naiiwang pose sa gitna. Namatay po sa ospital ang biktimang pasahero ng tricycle habang nasugatan din ang driver. Sumuko naman sa pulisya ang truck driver. Sa Northern Samar, 2 patay sa van na nahulog sa palayan sa bayan ng Lawang. Pauwi na galing sa Christmas party. Ang sakay ng van nang pumutok ang gulong kaya nawala ng kontrol sa manibela ang driver. Agad namatay ang biktima kabilang ng 8 taong gulang na bata habang 11 din ang nasugatan. Hawak na ng pulisya ang driver ng van habang isinasagawa ang investigasyon. Oriental Mindoro naman, halos 2 milyong pisong halaga ng mantika ang kinumpiska sa bayan ng Pinamalayan. Sinalakay ang bodega sa barangay Santa Rita kung saan nasabat ang mahigit sa 2,000 bote ng mantikang hindi rehistrado sa Food and Drug Administration. Naaresto ang suspect na sinasabing sangkot sa pagbebenta ng mantika. Sa lalawigan naman ng Bulacan, mahigit 3 milyong pisong halaga ng shabu ang nasamsan sa bypass operation sa bayan ng Santa Maria. Naaresto sa operasyon ng target na nahulihan ng mahigit 400 gramo ng shabu at parafernalia. Inaalam pa kung sino ang supplier ng suspect. Sa Bulacan pa rin,
suspect sa pagpatay sa Lebanese sumuko na. Mula sa Pampanga magbabalita si Grace Rutao. Kusang sumuko sa pulisya ang isang 47 anyos na driver na umano'y bumaril at pumatay sa isang Lebanese sa Baliwag City, Bulacan. Personal na nagtungo sa Baliwag City Police Station si Alias Ramil mula Gabal City, Nueva Ecija. Sabay din niyang isinurrender ang Arms for SPK 9mm pistol na pinaniniwala ang ginamit sa pamamaril kay Mr. Khalil noong November 23 sa Barangay Sabang, Baliwag. Ayon sa PRO3, nakatulong ang voluntaryong pagsuko sa pagkuha ng sworn confession at ebidensya na lalo pang nagpapatibay sa kaso. Patuloy ang investigasyon upang alamin ang motibo sa krimen at inihahanda na ang kaukulang kaso laban sa suspect. At yan ang balitang konfirmado, sigurado para sa DZMM, Grace Rutao. Grace Rutao. Sa Rizal, sugatan na isang babae matapos tamaan ng ligaw na bala sa Binangonan. Sakay ng jeep ang biktima ng tamaan ng ligaw na bala sa likod sa barangay Tagpos. Halos isang linggo nang hindi nakapapasok sa trabaho ang biktima dahil inirekomenda ng doktor na hayaan munang umangat ang bala mula sa pagkakabaon bago tuluyang alisin. Inaalam pa kung anong uri ng bala ang tumama sa biktima at kung sino ang nagpaputok ng baril. Ay sa oras nating 5:28. Ay batiin muna natin ang mga dapat batiin ngayong pong araw na ito ng Miyerkules, ngayong pong December 10, 2025. Meron po tayong 22,000 live viewers ang nasa YouTube. Magandang morning at magandang umaga, hapon, tanghali o gabi sa ating mga kapamilya abroad. Saan man panig ho kayo ng mundo nanonood, ano man ang inyong ginagawa, magandang umaga. Ay, mga nasa YouTube, magandang umaga ho sa inyo ha. Una sa pila ngayong Wednesday morning, si LB Benitez. Nagmamagandang morning po sa atin si Sara Concepcion from Los Angeles, California. Ito na tayo. Kaso wala pa sila. May idea, Alexi, galing kami ng SM Aura. Oh. Pabalik dito monumento. Anong dapat sa Ay, sa commute ko, hindi ka familiar pa? ako ano dun sa commute mo kasi ang BGC po wala kasi Walang ano, no? Oo eh. More on personal or Kung meron naman po kayong budget, mag-grab na lang po kayo para sure na. Hindi, kasi papunta lang naman medyo rush. Pag pauwi, hindi naman ganun ka-tricky na rush. Oh, tanong-tanong nyo na lang po muna doon kasi wala talaga doon eh, walang biyahe-biyahe doon. Yun lang ang problema doon. Hindi katulad dito, ang daming mga jeep, makakapagpamili dito ng ano. Basta makalabas lang naman kayo ng EDSA doon, wala nang problema eh. Makarating ka lang ng EDSA. Oo. Kaya naman namin. Kaya, yun lang yung lugar ng Brittany ang medyo curious ako kung gano'ng malayo from the EDSA. Malapit lang yan, pero kung lalakarin, alam na, napakalayo. Napakalayo yun.
Grabing kamuti talaga. Kamuti. Walang pakialam sa buhay niya. Mandadamay pa. Alang naman talaga. Dalawa pa naman sila. Dalawang buhay. Wala, yung driver walang pakialam. Rider niya. Hindi, private po yan, oh. Private siya. Private. Hindi gagawin ng mga ano yan, yung mga namamasada, mga joyride, gano'n, angkas. Bagay, meron din. Araw-araw kasi may ano eh, aksidente na ito. Delikado yung ginawa niyang yan. Sure na patay siya doon. Patay siya na doon. Buti na agapan. Dadamay pa tayo eh, no? Kaya dapat talaga pinahihigpit yung pagkuha ng lisensya eh. Mas especially sa mga rider. Dapat mas higpitan yan. Mostly talaga ngayon, na-observahan ko talaga, mga kamote talaga eh. Hindi naman lahat, pero marami kamote to. Pero sa bagay, ayos naman siguro, tama naman siguro yung ano, maganda policy ngayon ng pagkuha ng lisensya. Ang problema, yung mga ganyan siguro, mga hindi talaga dumadaan doon. Alam na natin yun eh, dito sa Pilipinas meron yan eh. Mga magic, mga automatic. May budget ka lang, automatic na. Siyempre, kukonsidaman ang supply na mamimili sa ngayon at siyempre may tataas at pinaka-preso dahil nasa tutupad na ang ban para sa Galunggong dahil ang presyo nito ngayon ay nasa 280 pesos. So lamang isang nito, ang presyo nito ay nasa 260 pesos ang kada kilogram. Yung sinasabi mo mga alternative, pwedeng tilapia, 180 pesos ang presyo kada kilogram. Ito yung may kalakihan na. O kaya kung gusto mo naman, ay bamos, halos pares lang sila ng presyo naman ng Galunggong. 280 pesos ang kada kilo. Pero ito yung malaki na. No, sa iba namang isda, yung dapo-dapo, may kamahalan ito, 480 pesos ang kada kilo. Ang pampano ay nasa 440 pesos ang kada kilogram ito. Ang manok naman, ang buo nito ay 250 pesos ang kada kilo. Ang choice cut, 270 pesos. Sa presyo ng ilang mga gulay partner, ang kalamansi, umapa ito ng 40 pesos. Ano? Dahil lahat naman, 200 pesos ang kada kilo nito. Ganon ay nasa 100 pesos. Carrot, dating 200, ngayon ay 150 pesos ang kada kilogram. Ang sibuyas na puti, dating 240, ngayon ay 200 pesos ang kilo. Yung malakaliit ay 300 pesos. Yung lokal ay nasa 340 pesos ang kada. Traffic pala dito pag madaling araw. 200 pesos. Balintawan. Namamalingki kasi yan. Oo, dito nga sa ano. Balintawak po yan. Malampasan mo lang. 240 pesos ang kada kilogram ngayon
Lalo pa ngayon, ano, dahil malapit na talaga. Pero kagabi din na, sobrang traffic din kagabi. Galing ako ng Manila kagabi. Grabe. Ang kada kilogram. Ganun din ang talong. So last week ito'y nasa 280 pesos. Ngayon ay 200 pesos ang kada kilogram. Labanos, 150. Sigarilyas, 150. Samantala yung mga green leafy vegetables, mustasa, 25 pesos ang tagdasalin at ang pechay, nasa 20 pesos. Ang repolyo, 120 pesos ang kada kilo nito. At ang talbos ng chili, 25 pesos ang nati at ang muso ng 100 pesos ang kada kilogram. Sa ngayon, medyo lumatakas na bulan dito sa labas ng Marikina Public Market. Napakamura naman ang napakamura ng presyo ng puso na saging, no? Pati nila paring padagado na sa lahat ng gulay. Saging lang. Apay puso. Nakakatawa yung mga tinutap mo mga gulay sariwang-sariwa. Gusto ko na malaman yung sumusunod. Wala, lahat naman yung siguro sumusunod sa MSRP ng karne. Yung kanto, pasensya ka na partner, hindi ko na napos-tapos yung area business ko, at siguro baka bumagdang na buksan ko. Kada araw, medyo nag-iba mga bukog yung ginagawa ko. Sa mga pango na yung bilihin, ngayon naman dito nga sa Marikina Public Market. Tapos na natin ang DMA, Superman, DCWD, dapat totoo. Manong Balik! Ayun, maraming salamat, Partner Carlo Mateo. Sila po detalye po natin mga penamanong mga balita, mga kapuso, handa ang Senado nga purahin ang mga panukalang batas na hinihingi Pangulong Bongbong Marcos na gawing prioridad. Kabilang sa mga ito, panukalang bumuo ng Independent People's Commission na mag-iimbestiga sa mga katiwalian sa mga infrastructure project, land and political dynasty bill, ang party list reform bill, at citizens access disclosure of expenditures of national accountability o Cadena Bill na naglalayong ng transparency sa buong national budget process. Ayon kay Senate President Vicente Soto III, gusto ng Pangulong may sa batas ang paglikha ng komisyon na mag-isiyasat sa mga lumalya sa infrastructure project at nagbigay pa ito ng mga suhestyon sa kanila o mungkahi sa kanila. Mamadaliin naman ng Senado mga panukalang batas bago magpasko at maaari nila itong maaprobahan sa Enero ng susunod na taon. Manong Balita! Well, at least yung itong mga mahalagang batas na ito mukhang kahit pa paano magkakaroon na tayo ng pag-asa makita ito pa isa katuparan po sa ating pong panahon o sa ating pong generasyon. Dahil yung mga nakarang mga panahon talagang matagal na ito pinag-uusapan lalo na ating political dynasty bill. Pati na yung Party List Reform Act na parang unang termino pa lang ng pinapilan po yung party list system na yan. Marami na ho nakakita ho ng di-umani sa play ho dyan. Hanggang ngayon hindi pa ho yung napabago na amendahan. Kaya ito po naging resulta pag sinabing party list. Lalo na anti-political dynasty bill na marami na ho nagtangka pero hindi ho sila nagtagumpay. Marami nang nais pero lahat po sila inamigo. Ngayon sana may sa kataparan dito ang administrasyon na mismo pati ang ilang leader ho ng Kongreso ang gustong maisa batas po ito. Hari nawa mga kapuso. Isasala naman bukas sa Bicameral Conference Committee ang 6.793 trillion pesos na panukalang 2026 national budget para po pagpaggain ang mga bersyon ng mababa at mataas na kapulungan po ng Kongreso o ng Kamara at ng Senado. Kasunod ito ng pag-aproba ng Senado sa ikatong pagpasa sa botong 17 mga senador. Wala hong pumontra at wala hong nag-abstain. 17 po ang pumoto. Wala hong pumontra, wala hong nag-abstain. Marami lang hong absent. Pinangalanan na rin po ng Senado ang mga kinatawan nito sa BICA ang kabilang the chairman ng Senate Committee on Finance. Mahalagang trabaho ito sa pagbalangkas ng budget mga kapuso. Kasama rin ang 7 ibang senador na mula sa Mayorya at 4 naman mula sa Minoria na parang mga vice chairperson na pamilit.
Pero nag-withdraw si Senator Jingo Estrada bilang miyembro ng BICAM na tinanggap naman ng liderato ng Senado ayon kay Senate President Vicente Soto III. Ila-live stream nila ho ang BICAM. Iginit din ni House Appropriations Committee Chairperson Micaela Swansing na tutupad sila dito na napagkasunduan na umano noong pamang nakaraang buwan ng Agosto. Pera Manong Balita! Siyam na minuto bago umaga sa East ng umaga, kusang sumuko sa NBI sa Pasay City ang kontratista ni Sara Diskaya. Nadawit po sa manimalyang proyekto kontrabahan ng Department of Public Works and Highways sa DPWH. Kasunod rin niya ng anunsyo kahapon ng Pangulong Bongbong Marcos na lalabas na ngayong linggo ang arrest warrant laban po kay Diskaya. Nahaharap sa kaso malversation of public funds at pagpang sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act si Diskaya. At siyam na iba pa dahil sa Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental na nagkakarga ng halos 100 milyong piso. Itinanggi naman ang abogado ni Diskaya na si Attorney Cornelio Samaniego ang akusasyon at ikiniit na nadami lamang ang kanyang kliyente sa naturang proyekto. Sumuko rin pa sa Pasig City Police ang pamangkin ni Diskaya at kapwa niya akusado na si Maria Roma Angeli Rimando na isa sa mga opisyal ng St. Timothy Construction Corporation na nagpatupad po ng proyekto sa Davao Occidental. Ito ang pinumpirma ng kanyang abogado ay kay Pangulong Marcos, walong opisyal ng DPWH na kinasuhan nila dahil sa kaparehong proyekto ang nagpaiwating na rin na nais sumuko sa NBI, mga kapuso. Pera Manong Balita! Sa projection po sa mga binabanggit po detalye ng DOJ at ang Ombudsman, mukhang itong susunod na linggo bago magpasko talagang uulan na unang pagkasapan ng kaso sa Sabigan Bayan at pagsaserve po ng warrant o paresari dawa. Talo-talo na po yung may mga ebidensya na ho na nakikita ho ngayon ang ating po mga otoridad. Wala na rin po sa pag-ibig, hindi lamang po ng Kongreso, hindi lamang po ng Senado, kundi maging ng ICI at saka ng Office of the Ombudsman, yung mga nag-uumiyaw. Yung mga ho dito kinakailangan na hanapan ng ebidensya na lumaamin na. Siguro naman, huwag na akong patagalin na dapat na ho itong mamulong itong mga ito. Talaga ito lang po siguro ang una siguro Pasko na may experience natin. Marami tayong maririnig na sinisilbihan po ng warrant of arrest. Hindi lang ho yan. Lalo na ho kung may mga ebidensya ho kayo. O kung ano po pinapakita po ng ebidensya mga katibayan, ituloy po ninyo Ombudsman. Alam ko, maraming mga sagabal ho talaga yan. Marami kayong maririnig na mga parang humps. Kumbaga sa kalsada. Lalo na doon sa mga may gusto kong patungkulan pero wala naman po silang pinangahawakang ebidensya. Itinukumita po ng Department of Justice na kasuhan na 10 bilang ng kidnapping with homicide ang negosyanteng si Charlie Atong ang kaugnay po ito sa pagkawala ng mga sabungero, yung mga missing sabungero. Dawit dyan ang 21 iba pa kabilang ang ilang opisyal ng polisya tulad ni Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa at Chief Major Philip Almedilla. Mayunan pang nabigali ng bilang po ng kidnapping with serious illegal detention na inirekomentang isa pa laban nila ang Orapa Almedilla at ilang Llanos o hindi pa nakikilala mga polis sa grupo ni Orapa. Ayon sa DOJ, isasampa ang mga kaso sa iba't ibang regional trial courts kabilang ang Lipa City sa Batangas sa Santa Cruz at maging sa San Pablo sa Laguna. Ibig sabihin, binigyan bigat ng panel of prosecutors ang mga testimonya ng mga whistleblower na si Julie Dondon Panidokan at ang mga kapatid na sina L.G. Matose at ang isa pang tampukan ni Atong Ang. Matatandang itinuro ni Panidokan si Ang bilang mastermind sa pagtutukod sa mga nawawalang sabungero mula 2021 hanggang 2022 sa iba't ibang lugar sa Bulacan, Maynila, Laguna at sa Batangas. Sa kanyang abogado ni Ang na si Attorney Gabriel Villarreal, tinawag niya ito na biktima at itipatas ang rekomendasyon ng DOJ. Mga kapuso, Pera Manong Balita! Sa oras na 5 minuto bago mag-alas 6, may katanungan lamang sa mga miyembro po ng Bicameral Conference Committee. Ito po sa Senado, si Senator Erwin Tulfo nasa ating linya. Senator Tulfo, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Earl Morning. Maraming salamat sa pagpapulak. Meron na kasi kami may mga tanong regarding po dito sa takdak ng Bicameral Conference hearing session. Magandang itawag sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Mukhang maraming plinansya bago po ito. Sa tingin niya magiging
mabilis ba? Sa tingin niyo sa inyong assessment, Senator Tulfo, magiging mabilis at madali na lamang itong mangyayaring BICAM na ito? Magkakaroon ng isang matibay na panukala na mapipirmahan sa Pangulo? Sana nga po, talagang sinala po namin yan galing po sa ICAM ay pagdating po sa amin na sinala po namin ngayon, kailangan po namin mag-usap kasi may mga tinanggal po kami na ikang recommendations ng House. So ito ho yung kailangan namin magtulungan kung ano ho ba talaga ito dahil definitely I have heard na may mga question din ang House of Representatives, bakit tinanggal ito, bakit tinanggal yun. So kami lang dyan yata yung mga parang sa kanilang mga distrito, Sir Orly, yung yung mga assistance or individual in crisis situation ng DSWD para sa mga vulnerable, sa mga nasunugan, etc. na makumpailan kasi pinawasan namin. Okay, itong mga nawalang ayuda na ito, yung bumaha sa nakaraang taon, kung sakasakaling pagbibigyan yung kahilingan ng mga LGU, ano ba nakikita ninyo pwedeng alternative? Kung meron pa. Kasi mukhang marami talaga, no? Kasi ayuda tayo binibigyan sa ating mga mahihirap na mga kababayan. Depende naman kasi yan, Sir Orly, kung yung tinatawag na kadalasan ginagamit yan pag may mga pagkatapos ng mga bagyo, mga baha o earthquake, yung mga nasira ang mga tahanan. So, yung pagbawas nga, sabi ko nga sa aming chairman, si Chairman Sherwin Gatchalian, na hindi kasi natin mapipredict kung ilang bagyo ang tatama sa atin next year, ilang earthquake pa katulad na nangyari this year. So we cannot anticipate. Pero yun ang pag-uusapan sa bike kami na dapat ang ibalik yung mga pinawas namin dyan para sa mga ayuda sa mga kababayan natin, Sir Orly. Okay, isa pa yung mga proyekto. May balita na yung mga priority projects ng administrasyon tulad ng sa Bataan to Cavite, yung sa Visayas, yung Panay Island, yung Guimaras, yung mga malalaking mga infrastructure project na yun. Tuloy ba? Matutuloy pa ba? O isa rin sa mga na-affect itong controversial ng flood control project sa Senator Tulfo? Ay hindi, tuloy ang mga programa na yan, mga proyekto, lalo na pag meron tayong isang kapartner na foreign country, another country, na mga projects gaya yung North Railway na yan, meron tayong Japan kasama natin yan, so hindi naman natin pwedeng pabayaan yan dahil joint project yan. Yung mga big ticketed projects na gano'n, Sir Orly, hindi naman pwedeng pabayaan yan. Yung mga talagang binawas lang namin yung flood control, as in talagang walang flood control, pati mga farm to market talaga, nagtitipid talaga ang ating pamahalaan dyan, ang Eko-Eko. Senator, maraming salamat sa mga informasyon ito. Sa kasakali Carcadi si Palor, kay tinitan nyo na matawagan, makausap po muli namin kaya Senator Erwin Tulfo. Thank you, sir. Salamat po. Miyembro po ng may Camera Conference Committee, Senator Erwin Tulfo, mga kapuso niyo pong napakinggan. Perang Batang Balita. Mabilis talaga ang oras dahil mag-alas sa listaho ng umaga ngayon pong maulang Miyerkules, December 10, 2025, 15 days before Christmas. Bukod sa 15 days Pasko na, birthday day po ngayon ng aming baby Borrego, Lori Tetlo. Happy birthday! Kaya pala maaga pa lang. Ako po niyo kapuso, Orly Trinidad. Susunod na pelo ng pato sa Super Radio. Radyo na, TV pa. Labanan ng fake news dapat totoo. Batang Balita. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Imperial Bank. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Mexico Reporte. Bilis balas sa ama, ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Crimson. Use Crimson Vitamin Boost Conditioner every day for 10 times straighter and stronger hair versus non-conditioning shampoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Robot para sa mga lalaki.
research ng mga scientists at ng mga eksperto. Pagdating sa gamot, buhay po at kalusugan, ang ating pinag-uusapan, tandaan ang 4 na marka ng alaga mula sa alagang Unilab, quality alaga. Symptoms persist, consult your doctor. Mapagkakatiwalaan, maaasahan, hindi matitinag sa pag-iimay sa mga isyu ng bayan. Melo Del Prado, itinanghal bilang Radio Broadcaster of the Year ng prestiyosong Manila Overseas Press Club. Para kilalanin ang inyong lingkod ng mga nauna sa akin, ng mga taong kinukonsidera ko na mas malawak ang karanasan kaysa sa akin na isang napakalaking karangalan po. Pasado man ako sa panlasa nila. Salamat po, MOBC. Proud, Kapuso. Kapalita, ginaming panataw. Super Radio 594. Lagi nakahalik ko. Servisyo, totoo. Kapuso nyo sa radyo. Walang hinihilingan. Walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang. Walang iwanan. May paninindigan, matatag paasahan. Super Radio 594. Tapat ng Pilipino. Lahat Super Radio. Servisyong totoo. Walang hinihilingan. Walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang. Walang iwanan. DZWB. Super Radio. Melo Del Prado sa Super Radio. DZWB. Morning! Ay! Yan na, 3 minuto na po, makalipas ang alas 6. Magandang umaga, Luzon. Mindanao. Bagong balita, mga balitang gising na gising. Buhay na buhay. Bagong balita. Meralco magpapatupad ng mahigit sa 35 sentimo kada kilowatt-hour na bawas singil sa kuryente ngayong buwan. Katumbas ito na mahigit sa 71 piso na dagdag singil sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour kada buwan. Mahigit sa 106 na piso sa 300 kilowatt-hour, mahigit sa 142 pesos kada o sa 400 kilowatt-hour at mahigit sa 177 pesos sa 500 kilowatt-hour. Ayon sa Meralco, bunsod ito ng mas mababang generation at transmission charges at buwis na ipinapataw sa kuryente. Bagong balita. 4 minuto 53 segundos makalipas ang alas 6 ng umaga. Balita ng piso kontra dolyar sumadsad sa pinakamababang antas kahapon na nagsara sa 59 pesos at 22 centavos kahapon. Pinakamahina ito sa kasaysayan at mas mababa sa 59 pesos at 70 centavos na naitala noong November 12. Bagong balita. 5 minuto na po makalipas ang alas 6 ng umaga. Palukalang 6.739 trillion pesos national budget para sa susunod na taon. Lusot na sa ikatlong tulit pagbasa sa Senado. Department of Education at DepEd pa rin ang may pinakamalaking budget na nasa 1.37 trillion pesos. Sinabi ni Senate President Vicente Soto III na ilo-live stream nila ang pulong ng Bicameral Conference Committee para sa pagtalakay sa budget bukas. December 11 at giring din ng Kamara na tutupad sila dito. Bagong balita. 5 minuto 49 na segundos makalipas ang alas 6 ng umaga. Negosyante si Charlie Atong-Ang at 21 na iba pa pinakakasuhan ng Department of Justice ang kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Nakakita ang DOJ ng sapat na ebidensya para kasuhan sina Ang at binigyang bigat ng panel of prosecutors
ang mga testimonya ng akusado at whistleblower na si Julie Patilongan at kanyang mga kapatid na sina Elakim at Jose. Ilang beses itinuro ni Patilongan siyang bilang utak sa pagkawala ng mga sabongero mula 2021 hanggang 2022 sa iba't ibang lugar sa Bulacan, Maynila, Laguna at Batangas. Maghahain ng kapilang kampo niyang at tinawag na depektibo at hindi patas ang rekomendasyon ng DOJ. Bagong balita. 6 na minuto na po makalipas ang alas 6 ng umaga. Ombudsman posibleng magsampamuli ng kaso sa Sandigan Bayan ngayong linggo kaugnay sa manubalyang flood control projects. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, maaaring magkaroon na ng arrest warrants sa December 15 laban sa mga personalidad o mga big fish na sangkot sa nasabing anomalya. Samantala, sumuko sa NBI si Sara Diskaya nagdamit sa manubalyang flood control project sa Davao Occidental matapos i-anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na lalabas ngayong linggo ang arrest warrant laban sa kanya. Sumuko din sa Pasig City Police ang pamangkin niya at kapwa-akusado na si Maria Roma Angeli Rimando na isa sa mga opisyal ng St. Timothy Construction Corporation na nagpatupad ng proyekto sa lugar. Bagong balita. 7 minuto na po makalipas ang alas 6 na umaga. Pagpasa sa Anti-Dynasty Bill, Independent People's Commission Act, Party List System Reform Act at Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o CADENA Act, ipinasa prioridad ni Pangulong Bongbong Marcos sa Kongreso. Layo ng Anti-Dynasty Bill na mapigilan ang monopolyo ng mga pamilya ng mga politiko sa mga posisyon sa pamahalaan, habang ang IPC Act naman ay magbibigay pangil sa Independent Commission for Infrastructure na nag-iimbestiga sa manubalyang flood control project. Tutugon na naman ang Party List System Reform Act ang mga issues sa party list system na dati na rin pinapatikos dahil sa hindi pagkatawan sa interes ng mga marginalized at underrepresented na sektor ng lipunan. Magtataguyod naman ang CADENA Act ng Transparency at Accountability na paghawak ng pananalapi ng pamahalaan. Bagong balita. 8 minuto na po makalipas ang alas 6 ng umaga. Si Department of Justice tiniyak na hindi nila itatago sa publiko kung maglalabas ang International Criminal Court o ICC ng arrest warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Attorney Polo Martinez, tagapagsalita ng DOJ, kailangang ipatupad ang anumang warrant ayon sa batas at international law. Tinawagan naman ng senador at kanyang pamilya ng due process at paggalang sa karapatang pantao sakaling totoo na may arrest warrant laban sa kanya. Narindigan sa Attorney Efraito Torion, abogado ni De La Rosa, na walang batayan para isuko si De La Rosa sa ICC at tiniyak na nasa Pilipinas lang ang senador. Bagong balita. 9 minuto na po makalipas ang alas 6 ng umaga. Hindi paggamit ng MMDA ng mahigit sa 1 billion pesos na pondo nito noong 2024 para tugunan ang problema sa baha at trapiko. Pinunahan ng Commission on Audit. Sa audit report ng COA, sunod-sunod din ang mga naantalang traffic management at flood control project at aabot lang sa mahigit sa 8.8 billion pesos ang nagamit ng MMDA mula 10.7 billion pesos na halagang ipinangakong gagamitin sa mga proyekto. Ilan sa nakitang dahilan ng COA ay ang pagkatala ng ilang proyekto at procurement process kasama na ang bidding, pagkuha ng contractor at pagbili ng mga gamit. Sa audit report, sinabi ng MMDA na tutugunan nila ang mga kakulangan at patitibayin nila ang monitoring, procurement efficiency at coordination na pinuna ng COA. Bagong balita. Bagong balita. At dyan po ang kabuuan ng mga balita. Ako po naman ang inyong linggo. Wow! Melo Delgado! Panalo! Ganda na tayo at babalik tayo sa mga lansangan, mga kapuso. Pangalawang araw po ng tigil pasada ng grupong Manibela. Standby si Alan Gatos. Maulan pa. Maulan ngayong umaga na ito. Masabaw. Manny Marcos, standby din si Carlo Mateo at saka si Bao de la Cruz. Ang oras po natin ay 10 minuto na po makalipas ang alas 6 ng umaga. Radyo na TV para mana ng fake news. Dapat totoo. Melo Delgado sa Super Radio DCWB. Idol, may sakit ka yata malupit. Kaya, Fred Rocky, ako'y nabinat, ulo ko'y sumakit. Sakit ng katawan na may lagnat. Sabay-sabay man ang mga kuan-kuan. Rexodol 40 ang ating idol. Mabilis para sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is generic name of Retinol 40 and symptoms persist don't call your doctor. Ang tubig niyo ba'y pinapupunuan o binibili pa para iwas sa diarrhea, cholera, typhoid, dysentery at iba pang waterborne disease? Uminom lang
Para sa malinis na tubig, mag-Aquatabs Water Purification Tablet. Isang tableta para sa 20 liters na tubig, 7 pesos 50 centavos lang ang SRP. Tumawag sa HealthLink 211 Pharma Incorporated 02858-46904. Mabibili sa Mercury Drugstores at the Generics Pharmacy nationwide. Proclosan Sodium is the generic name of Aquatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Araw-araw, MX3 para MX Ordinary. Ito magkakagaman ng kapito. Dahil original at natural na suplemento. With MX3, with MX3, with Hello, I'm Cheryl Cortez, news anchor and TV host. Sa MX3 capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Good morning, my dear plant. Didiligan ko kayo para hindi kayo masuyo. Janine, sorry di kita nakita. Natulipin sa tuloy. Good eyesight makes perfect moments for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical with over 300 stores nationwide. EO Executive Optical, love your eyes. Team natin sport, usapang immunity gap. Mami, alam mo ba ang immunity gap? Immunity gap ba pag di tamang kinakain? Immunity gap ba pag nagkakasakit? Immunity gap na yan. Stop! Immunity gap. Dapat tuloy-tuloy ang Celine Plus. Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para immunity 100%. Based on our proper diet and exercise, help stop immunity gap. Alam hindi lang yan. Go to capsule of zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Help stop immunity gap. Mag-Celine araw-araw. Holiday season na, puro kain at gana kasama mga sinasapuso natin sa buhay. Diyan, mabilis kumalat ang sakit ha, kaya lagi tayong mag-iingat. Mahirap na, lalo kapag ka maplemang ubo. Naku, diyan yung mister ko ngayon, kaya binigyan ko agad ng Solmilk Advance. Tiwala na talaga ako dito pang tanggal plema. Meron pang zinc na tumutulong lumaban sa virus at bakterya na sanhi ng ubo. Dahil dyan, mabilis ang paggaling. Basta 3 beses uminom sa isang araw, mga 3 to 5 days lang, okay na ulit. Tablet ang pabaon ko kay mister, pero lagi din akong may Solmilk Advanced Liquid sa bahay. Kaya mga kapuso, sa maplemang ubo, sa Solmilk Advanced lang tayo. Sa siguristang tulad ko, subok at tiwala na ako dito. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Solmilk Advanced. If symptoms persist, consult your doctor. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samahan pa ng Robust, the white of Epimedium Extra, L-Arginine, Sungaria, Sainomoyo, at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 75 pesos SRP per tablet naman. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust para sa mga kalalakihan. Di umaatras sa bawat laban. Hello! 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 Melo del Prado! Morning! Super Radio! Martes! Double B! Martes na maulan sa Metro Manila. Good morning! Magandang umaga, Metro Manila! Mga taga SSS, magandang umaga po sa inyo. Salamat naman at na-release na pala yung pension o 13th month, anong tawag nila din? 13th month pension na mga retirado, mga kapuso, mga pensioner natin. Baka hindi nyo na malayan, mga pensionado. Noong pa hong, kailan ba? December 1? Oo, naipasok na yung unang batch ng pension nyo. Ayan, 2.13 billion. Din para sa mga pamilyang babiyahe mula Quezon City pa Maynila ngayong Webes o Miyerkules ng umaga. Maluwag pa ang kalsada sa Espada Boulevard at Kapos sa mga Udec Express at bilis na buong biyahe rutang Maynila kaya nakakasakay pa rin ang mga commuter na naghihintay sa bilang kalye. Sa kabila ng pagpapatuloy ng ikalawang araw ng higit pasado ng grupong Mandela, tila normal pa rin naman ang sitwasyon kahit umabot sa Quezon Boulevard kung saan hilera pa ng higit ang nakantabay malapit sa Camping Church. Mabilis ang umsan ng mga sasyan sa Quezon Bridge sa puntang Padre Burgos Avenue, ganyan sa Taft Avenue, kung saan wala pa rin stranded na pasahero. Bago magaling sa Itagin, wala pa ako nakikita nakapwesto ng laking truck para sa libreng sakay. Bandayan doon sa kabili ng katipunan kung saan sila karaniwang nakaparada. Pero, tuloy mga dang
para sa mga commuters sa nasabing lugar dahil agad silang nakakasakay sa mga dumadaang jeepney. Anti Maro Valbuena, walang maging pagtitipon ang kanilang grupo sa headquarters nila sa Nagtahan sa Maynila dahil nakatanda na magtipon sa Pilcoa at tanggapan ng LTFRB mamalang alas 8 ng umaga. Sa lagay naman ng panahon ngayong umaga ay walang humpay pa rin yung nararanasan ng pag-ambon hanggang mahinang pagulan, partikular dito sa Nagtahan sa Maynila. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, sa Lindo, DZLM. 23, punta natin si Susti Gaspi. Diyan sa area naman ng Pasig. Susus. Good morning, Alvin. Nagpapatuloy ngayong Miyerkules ang 3 araw na tigil pasada ng grupong Manibela. Pero sa kabila ng sinasabing 80% pagkaparalisa sa mga biyahe ng jeep sa Metro Manila, nananatili namang marami ang mga pumapasada sa sakay ng jeep sa Pasig Mega Market. Ayon sa mga driver ng jeep biyaheng Ugong at MRT Crossing Ilalim, buhay na buhay ang kanilang ruta kahit pa nagtigil pasada Manibela kahapon. Nila, kasi sila kasabi ng grupo at hindi masyadong malaki ang presensya ng mga nagpo-protesta sa nasabing mga ruta. Ang mga pasahero naman naghihintay sa terminal ng jeep, aminadong regular na limitado ang nasasakyan papuntang Ugong at Meralco Avenue at hindi nila nararamdaman ang lalong pagbawas dito nang magsimula ang transport strike ng Manibela kahapon. Isa ang Pasig Palengke sa strike centers ng Manibela pero sa pag-ikot ng Radyo Patrol kanina sa Caruncho Avenue, wala nakaposteng miyembro ng grupo habang patuloy naman ang paglakad ng buhos ng ulan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. May Gaspi, DZMM. Thank you! Maraming salamat, Gaspi. Punta naman natin si Arnel Ozaita dyan sa Batangas. Ronel. Yes, sir. Good morning, Alvin. Nagkagawa ng operasyon ng LTO Region 4 Law Enforcement Service kung saan aling nasasakyan ng matiki naggamit sa illegal na karera ang nahuli sa Lipa City, mga bayan ng Padre Garcia at Rosario sa Batangas. Lahat ng sasakyan ay may iba't ibang paglabag, kabilang na ang no registration, obstruction, defensive accessories, improvised brake at pinutol na muffler. Ilang unit ang in-impound para sa pagsusipalisuri ng makina at set number ng mga ito. Ayon kay Asek Marcus sa kanila, malaking tangalit ang iligan na pagdidesisyon at strict grading at mananatiling mahigpit ang LTO sa pagpapatupad ng batas para sa kaligtasan sa kalsada. DFD ni Regional Director Ember Decena na mas marami pang operasyon na iyakang sa laban sa iligan na karera at paglabag sa batas ng trapiko. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, Soran de Patron, Abdel Ozaita, DZMM. Thank you, Arnel Ozaita. Punta naman natin si Manong Rodi doon dyan sa Bataan. Manong Rod, go! Good morning, Alvin. Bukod sa pagkalatag ng mga programa sa patubig at irigasyon, patuloy na nagpapatupad ang National Irrigation Administration ng mga modernong kasanayan sa hanay ng mga magsasaka. Kaniya, Pampanga, Bataan, ayon kay Regional Manager Josephine Salazar, nagbibigay din sila ng training hinggil sa organic farming sa Light Integrated Farm and Training Center sa Orani, Bataan. Inisyatiba niya ito ng NIA Central Luzon upang matagdagan ang kaalaman ng mga magsasaka sa organic farming na tutulong sa paglago ng produksyon ng ani. Kabilang dito ang hands-on training sa integrated farming kung saan kabilang sa mga kalamang ito ang paggawa ng organic inputs tulad ng fermented plant juice, fish amino acid at oriental herbal nutrients. Bukod sa organic farming training, tinuturuan din ang mga magsasaka hinggil sa technical skills at organizational readiness, katulong na para sa sustainable at resilient agriculture sa bahagi ng Gitnang Luzon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Ron Ison, DZMM. Thank you! Maraming salamat, Rod Season. Maraming salamat, Radyo Patrol. At may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Ikwesta. Sa oras na alas 6:20, ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Gcash. Ngayong papalapit na ang Pasko, bukod sa sangkatutang na regalo, umaapaw na rin ang tech scams.
Huwag mag-click ng mga kahina-hinalang link para palagi tayong chisay. Maging mapagmatsyag at mag-report agad sa otoridad para hindi mabiktima. Huwag Sponsor, hayaan ano? sirain ng ang Daan muna tayo sa gasolinahan, hindi ko na kaya. Naihina ako. mula sa Gcash. May gasolinahan. Huwag i-click. SMS moving scam yan. Gcash is regulated by Kasi Bank baka Central ng ang Philippines. daanan natin dyan, puro katrapikan. Magandang umaga muna kila Grace Mateo, pero si Mark Hernandez at si Vic Villarao at si Boss Ted Uwa. Magandang umaga sa isang aga ng tumisina kahit paulan. At si Dr. Mario Cristin na pinapabati ang mga kasama niyang extraordinary ministers for Holy Communion sa Ermita Church na sina Ray, Demos, David, Elmer at Ernie. Ganyan rin gumising ha. Ganon din si Ambassador Francis Su, gising na rin. At si Jer Fernandez. Ayun Jer, nakapokus ako yun sa, sa isang messenger ko. Always listening daw sa Bicol. At si Tess Santiago Atienza. Nagasubaybay niyo po dito, SRO Days. Pabati po sa birthday ko. Happy birthday! Tess Santiago Alianza pala. Alianza. Si Atty. Gab Villarreal, ang abogado po ni Atong Angay na sa Zoom na natin. Atty. Gab, mamayang aga. Isang CR lang ba yan? Babae at lalaki? Meron po, babae din po. Meron Oo. din. Gawin po natin. Mukhang Dalawang ano po yan. Ayun, dalawang pintuan po yan. Kaya din po kayo? Sige po. Magandang umaga muna sa ating mga tagapakinig at mga tagapakanood. Opo. So, paano gagawin po natin? Anong option ang naiwan po kay Atong Ang para hindi sa tuluyang makaresto? Kasi hindi ba susunod po dyan? Baka isuan po siya ng warrant ng judge pag nagtuloy sa kaso? I expect them. In fact, the resolution said that naka-attach na yung informations, no? Yung, kumbaga, yung mga ikapafile na kaso sa korte, naka-attach na dun sa resolution. Natanggap ko kagabi, late last night. The first available option, admin, would be for us to file a motion for reconsideration of the panel resolution, which we are proceeding to do now. At the same time, kung ituloy nila mag-file sila ng information sa korte, nandun din kami, sasagutin din namin kung ano yung ipafile nilang information doon. Hindi, although the resolution said na naka-attach yung information, walang information na naka-attach dun sa resolution na email sa akin kagabi. Kung ipafile nila sa korte yun, which I expect them to do, sasagutin din naman namin sa korte yun. We will go to those courts where they file it and file an appropriate pleadings. What are the... In the meantime, yung motion for reconsideration is an available option. Ayun muna, pinaka-immediate is Empower. What are the chances? Yes. Ano po ang chance? What are the chances that your client is going to be arrested before the trial begins? Well, sa tingin ko, medyo nagmamadali sila dahil Ay, akala ko umihi po kayo. Ay, hindi na. Sa pagkalatan na Thank hindi you po. na sila na-aresto. Ay, sarap ng pakiramdam. Dito sila sa... Aburrido Malayo ko. pa dito yan, ano? Ano po? Malayo pa. Malayo pa po. Kaya pinadali itong Dadaanan pa natin yung... Mr. Ang. Kasi bakit? Parang dito lang naman ang traffic ngayon eh. EDSA lang. Patayan. Para sa Wala akong nakikitang pula dun eh. Sa Makati. Kasi mukhang nakaangkla sila. Ay, hindi na po. Magkakaliwa na po tayo dyan sa Ordegas. Kung maalala Yes, mo, shortcut ka na? nabanggit ko na sa inyo noon, kasi mismo si Patidongan ay may hinaharap na kaso na kidnapping sa RTC ng Manila. At siya doon ay nagkanda ipit-ipit na dahil nga doon sa kaso, pagkakaipit niya doon sa kaso na yun, nagpupumiglas at nagtuturo. Ang tinuturo ngayon niya yung kliyente ko. Aside from that, alam mo, sinadmit ito ng CIDG sa panel. Merong
CCTV at video na nakunan ang ABS-CBN, pati Dongan mismo, hindi ka magkakamaling makilala siya. Si Dongan mismo may hawak-hawak isang isim sa bungero na nakaposas at isinasakay niya sa isang sasakyan sa labas ng sabungan sa Maynila. Ito po ay isang ebidensya pinasok ng CIDG sa panel at sinigundahan nga namin, nagpadala pa kami ng USB nung video na yun. Sa buong resolution po, hindi yung in-address ng panel yun. Kaya kami nagtataka na sino pa yung mga kinilala mismo sa ebidensya na siyang may kagagawa nitong lahat na kalukuhan na ito. Kaya hindi in-address ng panel. Kaya kami malakas ang aming pakiramdam na dapat talaga i-reconsider itong resolution at ipipilit namin, idinadayin namin yung aming unang prayer na itong kaso ay ibalik sa CIDG para maimbestigan ng tama. Okay. Pero ang nangyari dito, minadali ng DOJ ang CIDG para ipasa sa kanila yung papeles para lang sa gano'n sila ang DOJ makapagtapos itong kaso. Eh bakit po kaya? Daling panahon. Sabi mo minamadali, di ba? Bakit po kaya? Anong motibo? Ba't kailang madaliin? Nung unaw kasi nung si Patidungan ay nagpapanik at na-issuean siya ng arrest order ng RTC ng Manila. Ang una ho niyang nilapitan at may nakatulong sa kanya. Nilapitan ho niya ang Secretary of Justice nung araw, nung panahon na yun. Si Remulla pa noon? Si Boying Remulla. At may nakapag-sponsor sa kanya doon, si Remulla, at pinaniwalaan yung storya niya ni Remulla. Hindi ko naman masisisi si Secretary Remulla. Talagang yung storya ay napakagandang pakinggan at napakaganda ng pagkakagawa. Kompleto pa, may mga artistang kasama, sina Gretchen Barreto, may mga malalaking negosyanteng kasama, pwera kay Atungang, yung mga kasamahan ni Atungang ng mga malalaking sabungero sa Pilipinas sa industriya ng sabungan, sinama ni Patidungan doon sa kanyang store. Ayan. At meron na siyang alibay na sinasabi na hindi siya ang may kagagawa nun, kung hindi itong malalaking tao ang may kagagawa nito. At yung mga malalaking tao na ito ang dapat niyo ulihin at arrestin at hindi ako. Tama. So ano po yung option, Attorney Gab? Kung hindi pagbibigyan yung MR, ano pang next yung option? Wala na. Hindi talagang haharapin nyo na lang yung kaso. Haharapin namin yung kaso, Alvin, at hindi lang yun. Kung talagang hindi nila ibibigay yung motion for reconsideration sa amin, hinihiling ko na lang na aksyonan nila ng agaran para sa ganun, kami po ay pwede umakyat sa Court of Appeals on certiorari. No? Kumbaga certiorari, yung isang action sa korte na ito, hindi na sa Department of Justice, na titingin, ang korte na nilang titingin sa aksyon at conduct ng Department of Justice at aalamin kung meron tinatawag na abuse of discretion ang Department of Justice at yung panel din sa mga pangyayari ito. Sige, hanggang dyan muna tayo, Attorney Gab. Baka po natin yung magiging susunod na kabanata. Napumigil salamat. Hello. Thank you. Salamat kayo, David. Maraming salamat po sa mga nanonood at mga nakikinig. Thank you. Maraming Maasa salamat. po kami ng hustisya. Okay, thank you. Si Attorney Gabriel Villarreal, ang abogado po na negosyanteng si Atong Ang. Samantala humiling si Davao City Congressman Paulo Duterte ng clearance para makabiyahe sa 17 bansa. Dami naman. Sa
Sa sulat kay House Speaker Paul Timothy, sinabi ni Congressman Duterte na plano niyang bumiyahe simula December 15 hanggang February 20. Mahaba din naman pala. Akala ko naman isang break lang ganun mahaba yung bakasyon. Mahaba, December 15 hanggang February 20. Dalawang buwan. December 15, January 15. Oo, may dalawang buwan. Kabilang dito ang biyahe sa Hong Kong, China, Malaysia, Indonesia, South Korea, Japan, Vietnam, Cambodia, America, Australia, United Kingdom, Germany, France, Belgium, Italy, at Singapore. Ngayong din sa Netherlands kung saan nakakulong ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sana all may ganitong biyahe, 17 kaagad, 17. Iniyak ng kongresista na sariling perang gagamitin sa biyahe at hiniling na makadalo sa sesyon ng Kamara sa pamamagitan ng video conference. Ayun naman pala, sariling pera pala eh. O yan. Pero para kay ang Teachers Parliament Representative Antonio Quino, may sulang tatakas na si Congressman Duterte sa gitna ng investigasyon na sinasabing irregularidad sa may 4 milyong piso flood control project sa kanyang distrito. December 4, hindi sumipot si Congressman Duterte sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure at iginit sa constitutional separation of powers na nagbabawal sa komisyon bilang miyembro ng Ekutibo na taklawin ng mga miyembro naman ng legislatura. Pinayuhan ni Senador Robin Padilla ang kalyadong si Senador Ronald Bato de la Rosa na huwag sumuko sa lumagdayuang bansa. Kasunod po ito ng balitang nagpalabas na ang International Criminal Court ng warang sa Mares laban kay de la Rosa. Sinabi ni Padilla na hindi pa niya nakakausap si de la Rosa wala na mag-absent sa Senado noong November 10. Hindi na nagpakita si de la Rosa sa Senado matapos ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nakatanggap siya ng unofficial copy ng arrest warrant ng ICC laban sa Senador. Noong 2023, ginit ni Padilla na nasama siya sakaling iparesto ng ICC si de la Rosa bilang taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong dahil sa kasong crimes against humanity kaugnay sa war on drugs. Magandang umaga sa iyo, Richard Merck. Gising na rin si Richard Merck. Ganon din itong si Ma'am Lina Ho. Ma'am Lina Ho, good morning po sa inyo. Palagi pong nakakaligtang pa tayo kay Ma'am Lina Ho. Ano po? Pero magandang umaga po sa inyo, Ma'am Lina Ho. Ganon po yung mga nasa X. Habang nantay natin yung ating magiging bisita ni Dave Amanosa. Gising na from Quezon City at excited na at this December na makabisit sa inyo dyan sa ABS-CBN Broadcast Center. Kailan po yung bisita ninyo? Magandang umaga din kay Honey Reyes ng BDO at si SB Cruz. Malakas po ang boost ng ulan. Namumuti ang kalangitan on a Wednesday morning. Ano ba? Elsie Balyot, magandang umaga din sa iyo. Ganun din si Quill. Sana all po may pa-world tour. Gaya po ng isang congressman na nag-seek ng travel clearance sa sarap ng buhay. O hindi natin kung papayagan ni Speaker Faustino P. Hindi kailangan nila magpaalam. Si June Villan sa Thailand. Hi June, good morning down from Thailand. Magandang umaga po sa inyo dyan. Sa lahat ng mga Pilipino nagtatrabaho sa Thailand. Gusto kumanan kaso nga naka-stop at sa sektor ng yan yun natin. at sa sektor ng Wala namang nakalagay dito na ano, marami po tayong mga kababayan dyan. pangkanan lang yan. Pamel Sibalyon sa Pero kanyang pagbigyan natin. pinahawak ang mga Kaya detalye ng Rolls Royce na may payong. para naman Sabi huwag mo ba? magalit. At sila first naman, pabati po ng happy. Walang signage naman. Walang sign. Kaso wala tayong magagawa. May mga taong ganyan eh. Kaya pagbigyan na lang natin. Mama Aida na anak na may anak na sila first din sa Singapore. Happy birthday po sa inyo. Nagamunan dyan naman si Teddy? Wala pa naman. Hiniling ng prosekusyon at kinatawan ng mga kaanak ng biktima ng war on drugs na ibasura ang apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumikwestiyon sa jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC. October 23, pinagtibay ng pre-trial chamber ang jurisdiksyon ng ICC sa mga patayang nangyari mula noong 2011 hanggang 2019. Hindi kung wala pa siya, si Ambassador na lang. Amoy, maaga pa naman si Ambassador, nandiyan na ba? O si Ambassador na lang, para hindi tayo mag-send ng oras. Kung ba yan si Teddy, baka hindi nagising. Umapila pong defense team at iginihit na mali ang interpretasyon ng pre-trial chamber dahil nabigyan lang ng otorisasyon ang investigasyon ng 2021 o 2 taon ang nakalipas. Wala na pumarap sa Pilipinas sa Rome Statute noong 2019 na inihaan ng video at tinupakan ng prosekusyon at
ang kinatawa ng mga biktima ang kapila ng depensa na diginingit na sinimula ng investigasyon sa sinasabing patayan sa war on drugs ng 2018 o panahong miyembro pa ng ICC ang Pilipinas. Nauna na pinagtibay ng ICC Appeals Panel Chamber ang pagpasura sa hiling na interim release o pansamantalang paglaya ng 80 taong gulang na si dating Pangulo Rodrigo Duterte. 6:36! Ay, wala na akong time check. Ay, magpo-commercial ako dahil sayang mo. Tapos mami-mami at sabay naman silang dalawa. Pakikalapit nyo nga po si former Congressman Benny Castillo. Ayan ang kakausapin natin na miyembro po ng Bantay Budget Network at chairman ng bagong alliance ng Makabayan. Kasi malapit-lapit na po yung budget na ipadala sa third reading sa Senado. Ang susunod yun by CAP. Ang tanong, gano'n tayo kasigurado na malinis na? Natuto na ba tayo sa mga nakarang taon? Napatunayan na po natin na talaga pong kinurakot ang mga budget po noong mga nagdaang taon. Partikular na siguro 2022, 2023, 2024 at 2025 kung saan natuklasan po ang kaliwatan ng katiwalian at patong at kickback at cap at kung ano-ano pa ng mga kontratista, pati na rin po ang ilan sa mga mambabatas po natin. Kaya sana po masagot si Teddy. Ano po, pero kung hindi naman, aalamin natin ang sitwasyon ng ating mga kababayan dyan sa boundary po ng Thailand at Cambodia. Kung kahapon po nakausap natin ay yung ambassador natin sa Cambodia, ngayon naman ang makakausap natin ay yung ambassador naman natin dyan sa Thailand. Jet Mariano Capiz, gising na, bago na ha. Dapat niya, huwag nang pupumas-pumas dyan ha. At si Adanya, nakikinig pala si Congressman Carlos Zarate. Oh, pakigising mo nga si David. Pagbati sa International Human Rights Day celebration, ang korupsyon ay isang paglabag sa economic rights ng mamamayan. Hashtag, ikulong na yan, mga kurakot. Tama yan, Congressman Carlos Zarate. Meron din si Robert Cardenales, birthday greetings to my beautiful daughter, Denzen George Konnichiwa. Domo, arigato gozaimasu. Okay, ganun pa. At si Kagawad Marlonasyon, isang makulimlim na umaga dito sa Barangay Carino 2C, Quezon City. Magbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy 6:38 pa lang. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin L. Chico. Gising Pilipinas. Basta AM DZMM. I have headache and I have someone on flu. Morning flu. I have body pain and I have sore throat. Morning flu. I have the throat. I have body pain. Flu. Morning flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Alagang Unilam yan. Phenylephrine HCl, chlorphenamine, algae, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. TTTZMM. Numero 1 sa aksyon. Yola Pascual po, Robo at Hika, may Flemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Flemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Flemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Flemex. Easy. Bitextec Noel is the generic name of Flemex 40. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tingil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Flemex 40. Basta lagundi, Flemex. Ang Flemex 40 lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Servisyo sigurado. Tara, TZMM. Ubo ng anak, nakababahala sa problema. Para dyan, Flemex for Kids ang pambasuko. Ang Flemex for Kids ay gawa sa lagundi. Pinutunaw at pinalalapas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mom. Camille Brasiambao po, nag-reflect for Flemex. Ang batang lagundi, Flemex! Mami, agapan agad ang ubo at lemang nakabara. Ang batang lagundi, Flemex! Basta AM DZMM. Boses na gigising sa umaga, Alvin L. Chico. Gising!
number si Carl Ala. Baka mali yung number ninyo kay Teddy. Ayun o, pasensya na po ako'y nakain ng may pakwa. Mukhang nagpaparamdam eh. Ano ba yung number niyo dyan kay Teddy? 83 ang dulo? 83? O tama nga yan. Yan yung tinatawagan card. Mukhang hindi namin you know. Anyway, magandang umaga muna kay Ann Bustamante Calomarte. Ngayon din po din sa Loni Santiago, excited na sa long Christmas break. At yung kaibigan ko si Rico na nanonood din. Uy, pakiripalo nyo ako sa X. Alam niyo ba nangyayari sa akin na babawasan? Yung pataas yung followers ko. May 100,000 na lang. Dati 100, ito yun eh. Bago na 111, 102,000. Kaya bakit ganun sa siguro maraming fake accounts doon nag-follow sa akin dati. Pakiano nyo nga, pakipollow nyo nga ako sa X, sa dating Twitter, ha? The Ambassador Millicent Cruz Paredes, Philippine Ambassador to Thailand, permanent representative po. Kaya yung sinunod ang binigyan yan, Philippine Ambassador to Thailand. Ano yung permanent representative niya? Ambassador, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo, Mr. Alvin, at sa inyong mga tagapakinig. Opo, ano pa yung permanent representative ambassador? Gusto kong tama yung kalagay na graphic. Okay. Dito po sa Bangkok, nandito rin po ang yung opisina ng UN, ng United Nations, na Economic and Social Commission for the Asia and the Pacific. Parang nandito po yung regional office, yung regional commission ng UN, and I am the ambassador to the UN here. So ang tawag po sa ambassador sa UN ay permanent representative. Okay. So we have permanent representatives in New York and in Geneva, yung mga kung nasaan ng UN. So ako naman po ang permanent representative din ng Pilipinas dito sa UN sa Thailand, sa Bangkok. By the virtue of you being the ambassador of the Philippines to Thailand, kaya ikaw naging permanent representative? Not necessarily, kasi may mga bansa na iba yung kanilang ambassador bilaterally with Thailand at iba din yung ambassador nila sa UN. Sometimes ang sa UN ay yung kanilang deputy. Yung kung sino yung kanilang deputy head of mission nung ambassador dito ay isang PR niya, permanent representative niya sa UN. So tayo, dahil maliit na bansa tayo, then minsan pinagdudugtong na natin yung kung sino yung bilateral ambassador sa Thailand is also the permanent representative to the UN office here. I'm pretty sure kaya nyo naman, ambassador. But anyway, hindi ko yung pag-uusapan natin. Nag-curious na ako ng salitang permanent representative. Yung pag-uusapan po natin, yung update pa, ano ba kumusta ba yung ating mga kababayan na malapit po doon sa border with Cambodia, kung saan medyo mainit po ang sitwasyon at pinabomba na pala ng Thailand yung Cambodia, ma'am? Yes, actually, pareho silang nagsasagutan ngayon. As of yesterday, mas matindi ang bakbakan nila. We thought it's gonna be, akala natin parang a little, parang nagkabakbakan lang ulit. Pero ngayon, lumaki. As of yesterday, mas matindi ang bakbakan nila. Kasi it first erupted again last December 7th. At pinatawag kaagad kami ng Ministry of Foreign Affairs at kami mga ambassadors at mga diplomats para magbigay kaagad sila ng briefing. But that briefing of 3 days ago, parang baliwala na yung mga figures na binigay nila sa amin dahil mas matindi na yung labanan yesterday. Ambassador, sorry, ang territorial dispute po ito, yung ba pinag-aaway nila yung teritoryo, nag-aagawang po sila sa teritoryo? That is correct. So matagal na matagal na away nila. So ngayon lang ulit nagkaroon ng armed clashes. Nagsimula around July. Pagkatapos ngayon akala natin tumahimik na because during the ASEAN Summit in Kuala Lumpur, nagpirmahan na sila ng declaration. But now, nagkaroon na naman ng reinvention of the clashes. At what is ironic pa dito, last night, nag-open ang Thailand ng kanilang sea games hosting.
open ng SEA Games hosting na andun ang mahal na hari at mahal na reyna ng Thailand, ay nagkakaroon naman ng bakbakan sa border. Ay, malayo naman po yun. Yung ba, malayo naman Yes, sa Bangkok. correct. Malayo naman ang Bangkok sa border ng with Cambodia. So ngayon, may mga Pilipino po bang apektado o may mga Pilipino bang in danger na madamay dyan sa bombardment ng magkabilang kampo? Well, definitely no Filipinos are in danger kasi as of December 7 pa lang, nung hindi pa masyadong matindi ang labanan, ay nailikas na ang maraming communities along the border. Nailikas na ng Thai authorities about 400,000 residents have been evacuated. At dun sa 400,000 na yun, kabilang ang mga around 110 Filipinos. So as of December 7 pa lang nailikas na ang mga tao. So, but during that evacuation of December 7, may isang civilian na namatay dahil sa heart attack. Dahil hindi naman Pilipino yun. So walang Pilipino ang nadamay. At patuloy na nakipag-ugnayan ang Philippine Embassy dito sa Bangkok sa Filipino communities along the border. So, alam nila na pwede silang lumapit para sa tulong. Mayroon kaming survey na andon ay pwede silang magbigay ng kanilang pangalan, ng kanilang situation, ng kanilang address para pwede namin maisubmit dito sa Thai authorities at sila ay matulungan kaagad. Kasi alam mo, hindi naman pwede Philippine Embassy personnel natin ang pupunta doon dahil delikado doon. So we really have to closely coordinate, and we have been closely coordinating this with the Ministry of Foreign Affairs of Thailand, with the Royal Thai Air Force at the Royal Thai Army. Opo. So wala naman po palang problema po kasi accounted naman siguro po sa mga legal na mga Pilipino na nandyan kahit yung mga lala. Anong ginagawa mo ng 100 plus Filipinos doon lapit sa border? Alam mo, dito sa Thailand, mayroong around 40,000 Filipinos all over the kingdom. At karamihan sa kanila ay English teachers. So, maraming teachers ang located along the border. Alam mo, they're about, according to Thai immigration authorities, there are about 356 Filipinos located in the 7 provinces along the Thai-Cambodian border. Ngayon, dun sa labanan, 4 na probinsya ang involved. So, yan ang mga probinsya ng Buriram, Surin, Sisaket, at Ubon Ratchathani. At dun sa 4 na probinsya na yon, 110 na ang ilikas na Pilipino. Opo. Kaya walang in danger. That's good to hear. Tapos tayo, ang dami din po nating contingent sa Southeast Asian Games. I think parang isa ito sa may pinakamaraming Filipino athletes na ipinadala po natin. Sana po mapunta tayo sa top 3 lang kasi number 5 tayo. Correct. I think there are about 1,700 plus athletes. Tapos, last week, nagkaroon din ng problema kasi nagkaroon ng flooding sa southern Thailand, sa Phongkla. Ay tama, ito pala yung mismong dito sa SM Aura, side niya. Ang Phongkla province ng Itong Brittany na to. Ano nun? Dyan na po. Hindi ko rin kabisado to eh. Along with the Thai, Ayan na po. Ayan na? SM dyan. Ito yung likod na SM. Aura. Oo. So, pero dahil kasama natin Doon po. ang Thai Pensaxilat team, hindi naman tayo pinabayaan ng Thai authorities, kaya nailikas din naman kaagad sila. Now, lahat ng games and events sa Songkhla province in southern Thailand, inilipat na nila sa Bangkok. Dahil para Ayan rin po, sa Aura na yan. kaligtasan ng mga Ito lang atleta. siya. Hindi lang ng mga Pilipino, kundi ng lahat.
Sa po sa ating mga Saan, ikwenta Brittany? dyan, ha? Ito po. Ayan. Salamat po sa oras po ninyo. Mag-ingat din po kayo dyan sa Thailand. Oo Thank you nga, po. no, ayan, no. Okay, maraming salamat sa iyo, Alvin. Katapat na katapat mismo SM. Oo, Yan na mismo yung entrance din ng SM Store. Ang galing, ang ganda dito. Hindi ko rin kapisado. The first time ko pa First rin. time namin na. Thank you so much. Salamat dito. Ingat din po. God bless po. Bakit pababa ng pababa? Ika ko, ang istorya ko, maraming mga troll accounts dati na nagpapalo lang. Eh ngayon nag-iipit yung X. Kaya nga po pakikampanya. Pakikampanya mo nga para matagdagan pa yung mga followers ko sa X. Kasi nagugulat ako na pabagsak ng pabagsak. Ang namin naman, siguro mga 8,000 ang nawala dyan. Kasi dati 111,000 yan eh. Sabi ni Ann Bustamante Calomar, magandang Wednesday morning po. At si James Dean, may pinadala din na. Kundi hindi ko na mabasa yan o mapanood dahil busy na. Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po. Grabe traffic ang ating pinagdaanan. So medyo naubos ang oras natin. So maraming salamat po. God bless. Paalam po muna. Pasamantala tayo gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po.